Puri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang gabi po sa inyong lahat. Ang naganap sa ating ebanghelyo, ang narinig natin ay pwede nating sabihin na si Jesus Christ, Jesus Christ hits two birds by using one stone. Alam natin yung idiomatic expression na yan. Sa pagkakataong iyon, ganon ang nangyari. Ang Panginoon ay unay sinubok na siluin ng mga nagtatanong sa kanyang mga Pariseyo tungkol sa kautusan na maaaring nung panahon ng ating Panginoon ay usap-usapan na. O kung tatawagin natin ngayon ay isang kontrobersiya. At yan ay ang divorce. Well, una, siguro makikita natin dito ay yung paraan ng pagsagot ng ating Panginoon. At ibinalik niya sa kanila ang tanong at tiningnan ng Panginoon kung masasagot ba niya o nila ang kanyang katanungan. At sa pagpapalitang ito ng paniniwala tungkol sa pagsasama, sa kasal, sa diborsyo, ay pinutunayan ng Panginoon na totoo ang kanyang sinasabi na siya ay naparito upang tuparin ang kautusan, to fulfill the law. O kung ano ba ay itama, kung ano man ang sa tingin ng marami ay isang maling interpretasyon o kaya naman ay isang dagdag na kautusan na ginawa ng tao. At sinasabi ng Panginoon, hindi naman niya totally na sinabi na, mali si Moises, huwag kayo makinig dyan. Ang sinabi ng Panginoon kasi titigas ng ulo nyo. Meron ang sinabi ang Panginoon, because of your stubbornness. And so Moses tried to reinterpret the law at bigyan ito ng provision, thinking that it is in good spirit. But then, kaya nga ang Panginoon ay narito upang muling ibalik o kaya ay siguro ay pwede natin sabing itama kung ano ba ang kanilang paniniwala, kung ano ba ang kanilang nakasanayan tungkol sa sistemang ito. O tungkol sa divorce, tungkol sa paghihiwalay, tungkol sa mga kasulatan. Yun pa lang, siguro ay medyo natahimik sila nung marinig nila ang karunungan, nung marinig nila ang kaalaman ng ating Panginoon tungkol sa ginawa ng Diyos, ng nilikha ng Diyos ang tao at ng pinahintulutan ng Diyos na magsama ang isang lalaki at isang babae. And Jesus even quoted what was written in the first reading. Yun yung unang bato o unang ibong bumagsak nung tamaan ng bato ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pangalawa ay ang patungkol sa buhay ng pag-aasawa, ang isang batas na sabi ko nga kanina ay pinag-uusapan natin ngayon. At definitely, sa mga nakarinig ng pagbasang ito, there is a mixed reaction sa mga naghiwalay o sa mga nag-divorce. Pwede na sabihin na, wala yan. O sa mga nagsasama pa hanggang ngayon at patuloy na pinaglalaban ang pagmamahalan, pinaglalaban ang kabanalan ng kasal, maaaring sasabihin naman na, hindi ba? Yan ang sinabi sa atin ng Panginoon. Lalo na ngayon, the situation of the marriage life, the situation of the family life, ay napapasaloob sa napakaraming pagsubok. Ayan, I try to find some data dito sa pinag-uusapan natin. Ano ba ang sabi? Meron akong nabasa dito na sa site na Our World in Data, at itong article na ito ay sinulat at siguro ay sinaliksik ni Esteban Ortiz Espina at ni Max Roser. At ito ang naging summary ng kanilang research tungkol sa marriage, sa buhay may asawa. Sabi rito, the marriage are becoming less common. In most countries, the share of people getting married has fallen in recent decades. Kaya lang, sabi nila, across all countries, ay
meron pa rin kaunting kaibahan ng mga datos. O sabi dito sa ibang mga, across most countries, people are marrying later in life. Di ba meron tayo parang sinasabi din, pabatai ka ng pabata ang mga nag-aasawa ngayon. O actually, sabi dito sa data ay, baka hindi ang nag-aasawa ang pabata ng pabata. Ang pabata ng pabata ay yung nabubuntis at nanganganak at nagsasama, but not nagpapakasal. Oh, ayan, malalaman natin siguro iba tumatango-tango diyan, ano? Oo nga, kaya ako, ayan, medyo kasama siguro ako dito sa marrying in later life. Or yung cohabitation, yung live-in ay becoming increasingly common. Single parenting is common and has increased in recent decades across the world. Sabi pa rito, the Netherlands was the first country to legally recognize marriage for same-sex couples in 2000. Since then, at least 30 countries have followed suit. There has been an upward trend in divorce rate globally since 1970, but this pattern varies significantly from country to country. Or sabi naman dito, divorce rates are lower in younger couples. Sa Pilipinas, ano ba ang divorce rate? 0. Kasi, wala naman tayong batas ng divorce. But of course, realistically, dito naman natin nakikita na napakarami rin na mga mag-asawa ang naghihiwalay, na ang maraming mag-asawa ang namumuhay ng kani-kanila na. Ang iba ay nagkakaroon ng mga terms and conditions about legality ng mga bagay-bagay. But ang point dito is that merong mga pagsubok na hinaharap ang buhay pag-aasawa o tayo in these very challenging times, no? Ay kumakaharap dito. Ang divorce bill is knocking at the door na sa ating batas. O kaya sabi ko nga, it's very challenging times. And shout out sa mga communities, lalo na ang ministries ay involved sa family life at saka sa mga marriage encounters, no? I work with several groups, especially the one that is very close to my heart. Meron pong isang grupo na very close to my heart. I just want to mention it also, just to, of course, thank them for the efforts that they are exerting in promoting family life, in promoting the marriage, of course, in the Catholic Church. Ito po yung mga missionary family of Christ. At yun na nga, ang nakakapanghina rin paminsan-minsan ay para bang hindi pa ganun sapat ang nagiging efforts natin, government, private, and religious institution alike, no? That they may find ways to strengthen marriage and family life. No? Of course, it's not only marriage, no, but of course, the whole aspect in our lives, especially in the family. But what is the defining factor sa ating pinag-uusapan ngayon at doon sinabi ng ating Panginoon? Walang iba kundi ang Panginoon. The bind that put people together. That is the presence of God. The force that makes the couple stays together ay ang Panginoon. Kaya nga, paulit-ulit na sinasabi sa atin, and of course, it is coming from the scriptures and from Jesus Himself, na kung ano ang pinag-aakma ng Panginoon, ano ang pinagtatagpo ng Panginoon, ano ang pinag-iisa ng Panginoon, ay kailan may hindi dapat paghiwalayin ng tao. And so, people, well, especially the married couples, should always strive for this faith, for this principle na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yun, so yun yung pangalawang ibon na tinamaan ng Panginoon, reminding us of what it is to become a married couple, what it is to become husband and wife bound by God. O kaya nga pinapaalala sa atin, parang ang ating tema ngayon parang nasa isang kasalan tayo.
no? And how kahit yung buong sacrament itself, no, the ministers of, or the minister, the celebrant of course is the priest, pero ang tunay na naghuhugpong o the factor that joins couples together ay ang Panginoon, no? And that is why here, alam nyo, doing this homily about this topic, ay may isang pumasok sa isip ko na isang reading, and I want to end my sharing with this. Doon sa Book of Tobit, chapter 8, 44b to 8. Anong sabi dito? On their wedding night, Tobiah arose from bed and said to his wife, "Sister, get up. Let us pray and beg the Lord to have mercy on us and grant us deliverance." Sarah got up and they started to pray and beg that deliverance might be theirs. They began with these words, "Blessed are you, O God of our fathers. Praised be your name forever and ever. Let the heavens and all your creation praise you forever. You made Adam and gave him his wife Eve to be his help and support, and from these two human race descended. You said it is not good for man to be alone. Let us make him a partner like himself. Now, Lord, you know that I take this wife of mine not because of lust, but for a noble purpose. Call down your mercy on me and on her, and allow us to live together to a happy old age." They said together, "Amen, amen." Enough said. That's how this loving couple express their belief that they are joined by God in their marriage, in their union, in their being as one. Amen.